Magandang umaga, Albay, and welcome to the 167th episode of the Ladipo Business Hour. Magnegosyo tayo. Today is August 19, 2026, and we are broadcasting live here at the Albay Provincial Information Net TV, and this program is being brought to us by the Provincial Government of Albay, of course headed by our beloved Governor Noel Irosal, and we are also helped and supported by the Albay Provincial Information Net TV office headed by Sir Marta Gonzales, and we are Sir Chad is also here, and ako naman po ang iyong makakasama on behalf of Miss Jamie Estrada Rivaya. Ako po si Nefeli Estipona on the technical staff of the Ladipo or the Local Economic Development and Investment Promotions Office of Albay. At syempre may makakasama pa tayong isang espesyal na guest ngayon mula pa sa Putsan TV Albay, napakalayo pa, at na magbabahagi ng kanyang inspiring entrepreneurial journey upang mas ma-inspire ang ating mga aspiring business entrepreneurs din. And of course, ang programa pong ito ay ginawa hindi lamang po upang ipakilala ang ating mga business owners dito sa Albay, kundi upang magbigay din ng pagkakataon o kaya mabigyan din ng pagkakataon ng mga lokal na business dito sa Albay, maipromote ang kanilang produkto at kanilang serbisyo. At ngayon naman pong araw, sabi ko nga kanina, may makakasama tayong sobrang exciting at creative dahil panibagong pottery business ang ating makakausap at makakasama ngayong araw. Pero bago po natin ipakilala ang ating interviewing ngayon, panoorin po muna natin ang mission, vision at ang mga serbisyong ino-offer ng Ladipo. Ladipo Business Hour, Magnegosyo tayo. Every Monday and Wednesday 10 o'clock a.m. to 11 o'clock a.m. Grow your business in the province of Albay. We are eager to serve and excited to assist you. The Local Economic Development and Investment Promotions Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DILG Memo Circular Number 2010-113. Mission of Ladipo Albay aims to promote the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. Ladipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. About the services. An office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. Services offered: capacity building and advocacy promotion, investment promotion, facilitation and servicing, product development, marketing and promotion, assistance to local and foreign investors. At muli nga po tayong nagbabalik muli sa Ladipo Business Hour on its 167th episode. Muli po today's August 19, 2026, Wednesday, and we are broadcasting here at the Albay PAO Net TV. Katulad nga po ng ating layunin, ang programang ito ay patuloy na naghahatid ng inspirasyon sa ating mga kapwa negosyante na nagnanais magsimula ng kanilang negosyo, particularly po dito sa lalawigan ng Albay. And katulad nga po ng mga palagi naming nababanggit, kapag kayo po ay na-feature or na-interview namin dito sa Ladipo Business Hour, kayo po ay ma-feature din po dito sa katulad ng ganitong magazine namin. And our third and fourth magazine is still ongoing po, and lahat po ng na-feature namin sa 101 to 150 to
itong mga pasunod na po, itong 167th episode ay makakasama na po sa 3rd and 4th episode ng edition ng ating magazine po. At katulad nga po ng sabi ko kanina, may makakasama po tayo muli sa isang pottery business. Kaya po upang mas lalo po nating maengganyo ang ating mga viewers, matuto tayo, makakasama po tayo ngayon dito ang isang kahangahangang negosyante nagpapakita ng galing, ng creativity at passion sa bawat handcrafted piece sa kanilang ginagawa. Muli po isang pottery business, ating pong kilalanin ang Denatureland Pottery. Kasama po natin dito si Ma'am Marites M. Colina. Ayan, good morning po, ma'am. Good morning po. Kamusta po, ma'am, ang iyong biyahe dahil balita ako po ay galing Kapantiwi. Opo, ang layo pa po. Malayo. Almost 1 hour po ng biyahe po. Sige, ma'am, kantuhan mo po kami ng iyong kaganapan sa business. How's the business ongoing po? Sa ngayon, okay naman po siya. Actually, kakatapos lang namin ng trade fair dyan sa Ayala Mall. Last day ay nung Sa Ayala po, ma'am. Sa Ayala po, August 13 to 16. 3 araw ka po palang nag-trade fair sa 4 Ayala. days po. 4 days, yun po. Ma'am, paano po nagsimula yung business natin sa pottery? Ay, yung tiwi, share ko lang. Yung tiwi kasi, ma'am, kilala sa mga pottery business. Yes po. So, paano ka po, ma'am, naengganyo na pumasok sa ganitong business din? Actually po, yung asawa ko po, ang dati na po siya dyan. Sino po? Si Joel Colina po. Since po, nung binata pa po siya, dyan na po talaga siya. Sa pottery hanggang business. sa napangasawa niya po ako. Paano ka po, ma'am, naengganyo na gusto ko rin gawin kung ano yung ginagawa ng asawa ko? Actually po kasi maganda po siya kasi pottery. So, nakakainganyo po kasi makita mo mag-ulma, po. So, lalo po sa painting, maganda po ang Pero sa background mo mismo, ma'am, meron ka po bang passion din sa art? Magaling din po ba yun? Malikot din po ba yung kaway mo? Ayun po, ma'am, nakita mo din po yung sarili mong pasukin yung pottery business katulad ng kanyang asawa. Ano po yung nagustuhan mo sa ganitong business? Kakaiba po kasi siya kasi yung makita mo yung product na ginawa mo, then isang araw makikita mo may isang customer na bumabalik at bibili pa rin ng produkto kasi nagustuhan niya. So doon pa ako na-inspire po. Ulit-ulit gumagawa po ng Nakaka-motivate din kasi talagang magtinda kapag alam mong may bumebenta, kapag alam mong may mga nagugustuhan nito ng customers. Ayun, ma'am, kantuhan mo kami ng mga naalala mong memories sa pagbebenta o sa paggawa po mismo. Paano ka po yung una mong ginawa, ano pong nangyari, ano yung una mong ginawa. Kantuhan mo kami. Sa unang kong gawa na po ako kumbaga parang minamalit ko yung sarili ko kasi yung pangit ng ginawa ko. So, first timer ka nito, ma'am. Po. So, ako ng mga hipag ko, sabi niya, kahit sa sarili mo yan, maganda yan, ay hindi maganda. Then, pag linabas mo na yan, maraming mga customer ma-attract. Yun nga, nabibili siya. Kung sabi ni ma'am, siya daw hindi siya nagagandahan sa gawa niya, parang gano'n. Pero may mga tao talagang nakikita yung kagandahan ng art, yung pagiging creative ni ma'am. At sigurado naman ako, ma'am, dahil pinasok mo at tuloy-tuloy na itong business nito. Maganda din po yung mga handcraft mo, ma'am. Yes po. Kahit paniwalaan lang po natin ang ating sarili dahil isa din tayo sa pagpapaganda ng business natin. Ilang taon na po pala, ma'am, itong Denatureland Pottery? Actually po, ang Denatureland Pottery is, na po siya, 15 years na po. Asawa mo po, ma'am, yung or kayo na pong dalawa? Sa aming dalawa na po siya, Bali, nag-start po itong Denatureland, kayo na po ng asawa mo? Opo. Pero, behind that, historically po, si family po ba ng husband mo is din po, pottery? Actually, hindi naman po. Kayo din po talaga ang nag-start?
Yung asawa ko po ang nag-ano. Kayong mag-asawa po talaga silang mag-asawa po ang nag-start ng The Natureland Pottery. And for sure ipamamana din po ito sa kanyang mga family, ang mga anak. Anak po. Ayan po ma'am, kailan niyo po na-realize na maaari palang gawing negosyo itong pottery? Nung from the start po napunta po ako dyan sa sa lugar ng asawa ko. So Sa Tiwi. Sa Tiwi po. Doon ko na po kasi ang kagandahan po kasi niyan, hindi lang siya pwedeng pang display, nagiging rin po siya, pang giveaway sa mga kasal, wedding tokens, ganyan po. Then pag may mga visitors po na kunyari galing sa mga iba-ibang Opo. so nag-order po sa akin ng mga pang token. Nag-order po, bale, meron ka po ma'am for order, Yes tawag po. dyan ma'am, on call, On for call order, po, tas mayroon din po sa shop nyo. Saan po pala ma'am located yung store nyo? Located po siya sa Pork Trees po sa Tiwi Albay po. Doon, saan po specifically doon ma'am? Phil Ceramic Building po. Yun po. Yun na parang naaalala ko yan kasi Yes po. one time din po may na-interview din po kami din po ni Ma'am Grace yung nag-interview kay Sir Alalid Pottery. Alalid po. Pottery po. Yun po. Grabe. Grabe. Kasama din namin po siya. Opo, madami daw nga po kayo doon, ma'am. Madami po kami. Ayun, ma'am, paano po since madami po pala kayo doon sa paano mo po di-differentiate sa iba yung business mo? Ko po siya kasi kakaiba po ang namin, yung design po. Designs. Oo. Kakatulad So, po ng ma'am? Like po yung Nativity, Holy Family. So kami lang po ang meron yan. Sayang ma'am, Yan po ang best seller ko po na Ayan, pwede ba products nating po. ipakita yung pictures Yes po. para ma-picture natin Meron po tayo na? Ano po ulit yun, ma'am? Ang Holy Family po, Okay, parang yung religious na opo, pero opo. abstract po siya. Opo. Paano mo po ma'am na ikaw sa sarili mo ma'am, nasabi mo sa sarili mo na ganitong business din yung gusto kong pasukin? Or before po ba ma'am, meron ka pong business? Or ano po yung pinagkakaabalahan mo before? Dalaga pa ako na Ayan. yan po, yun. Nung actually lang po ako dito sa Taga-Legazpi po ako dito po ako sa Apo. Legazpi nag-work, Mm-mm. kay Sano, ganyan po, so LCC, so ganun po ang trabaho ko sa Yan, ma'am. Ayan mga nakikita natin, ma'am. Paano po ninyo ginagawa yung mga isang pottery piece? Mula sa simula po hanggang matapos, ano yung mga kailangang materials natin? First of all, ma'am, yung clay, ma'am. Clay. Opo, yung clay i-ready po siya, imimix po para maging pantay po yung ng clay. Ayun po, mga ganyang design, ma'am. Mano-mano or meron po kayong hulmahan? Actually po, mano-mano po yan, ma'am. So, first step po niyan, yung may potter's wheel po, makikita mo yung may makinang Opo. umiikot. Diyon, uhulmahin po yun doon. Yung handmade lang po siya. Then, pag nabuo mo na yung design na gusto niya po, saka na rin po i-dry. Then, mayat maya po, na po siya, lalagyan na po siya ng ang design. Opo, katulad ng pintura. Po, ganyan. Ayan. So, after po niyan, i-dry naman po ulit hanggang sa maging kulay, na po siya, parang brown po siya. Brownish. Ayan. Then, i-oven na po siya. Kailangan pa rin. Opo. May kiln po siya na lulutuan. Niluluto pag din naluto pala na po to. siya, magiging kulay red na. So, opo. doon na po mag-start mag-paint. O pag mag-paint po. Opo. I-paint mo na okay. po siya ayon sa kulay na gusto mo or Mhm. kung anong order ni client po. Ayan po ma'am, kwento mo sa amin kung anong mga tawag po dyan. Yan Base? kanya po, made of clay. So, masasabi mong parang siya, Parang bird base. lamp ang Lamp. tawag ko dyan. Sa loob mo niya naman, ayan, may ilaw. Yan po yun ma'am. Yes po, oo. Yung ilaw ma'am Actually, niya sa loob. Nasa loob po ang ilaw niya. Tas paano po yan ginagawa ma'am? Made to order po yan na Made to order. Syempre. Kaya po. Paano po katagal bago matapos ang isang kunwari, ayan po ma'am. Yan. Gaano mo po yan
katagal ginawa, depende sa size, maliit, Yes medium, to large. Depende po, halimbawa po mga 30 pieces po ma'am. Mhm. Ang 30 pieces po, bali 2 to 3 weeks po yung gagawin. Yung mga maliliit po or ganyan na kalalaki? Ganyan na po kalaki po. Opo. 2 to 3 weeks. Yes po. Mga ganyan na. Bali, 30 pieces na po siya. Sino po yung mga katulong mo, ma'am, na dito sa business? Actually po, kaming mag-asawa lang po ma'am. Start sa paghulma po, ma'am. Sa pag-drawing, Mm. then sa painting, marketing. Kayong dalawa po, ma'am. Actually si husband ko po sa siya, sa pag-cutting, sa oven, then sa painting, sa marketing, almost ako na po lahat. Kailangan din talagang pag-aralan Yes, po. itong ganitong business kasi syempre hindi rin talaga madali yung ganitong paggawa ng clay. Ang dami nga yung process, sabi ni ma'am. Maraming process Magmula po. doon sa machine na ihuhulma mo po. yung clay, pipinturahan, lulutuin pa nga daw sabi ni ma'am sa oven, tapos pipinturahan ulit, tapos maglalagay na ng mga iba't ibang design depende sa gusto ng customers and sa ideas na nakikreate Yes po. ni ma'am sa mind niya. Yun po ma'am, sino yung madalas nakakaisip ng design sa inyong dalawang mag-asawa? Actually, kaming dalawa naman po mag-asawa, nag-uusap-usap kami na ganito, kailangan may bago naman tayong design kasi another year, another kasi minsan ang customer naghahanap ng bago. Katulad ako, minsan may mga contact customer na ako, Tess, may bago ka ba dyan? Kailangan ko ng ganito kasi may mga customer kami, may visitor kami, kailangan ko ng mga pang-token. So, ganun po. Sa mga wedding, nasabi mo kanina kasi Yes, ma'am, po. sa mga wedding, naggumagawa kayo ng mga 4 tokens. Yes po. Ano yung mga gamit? Ano yung mga bagay na pinapabigay natin? Like keychain, ganyan. Usually po depende naman po yan sa client ma'am kung galante or ano lang siya, katamtaman. Stick sa budget. Yes. Minsan, may in-offer naman po kaming mura lang. Then, medyo naman may class, yung classing and price po. So, depende na po. May pinakamurang jar namin, meron po kaming tag 60. Apo. Gaano po yan kalalaki, ma'am? Mga po siya, 5 inches po ganyan. 4x5. So, plus po kung gusto po palagyan ng engraved name, pwede naman po. Additional naman po siya. Opo. Kasi, syempre, na din yun, Yes tawag yun, po. yung pinagawa na? Customized po. Customize, Yes. yan. Opo. Ano yung mga produkto, ma'am, na in demand sa inyo? Madalas binibili? Actually po, yung ganyan po, yung maliit na po yan. Jar po Yeah. ba yan? Vase? Ang tinatawag po siyang candle holder po. Then more on po, mga lampshade. Opo. Kasi sa design na din sa bahay eh. Yes po. Tsaka yung candle holder, usok-usok kasi ngayon yung mga Yes. candles na Candle holder po. mababango yung amoy. Yes po. Kaya, for sure talagang yan ang magiging in demand sa products ni The Natureland Pottery. And kanina po, ma'am, nasabi mo kanina yung ito na lang. Sa tingin mo po, ma'am, ano yung dahilan kung bakit nahihilig din po kayo sa ganitong paghulma, sa ganitong art po? Siguro po dahil kumikita. Opo. For sure. Yes po. And yung bata ka po ba, ma'am, talagang into arts ka din po ba? Opo. Or dito ka na po natuto Actually po dito na po ako natuto ma'am since nung napangasawa pa si husband. Tapos inelaborate na lang ni ma'am yung Yes po. ideas. Yung sa designs naman po, ma'am, sino yung madalas gumagawa? Saan nyo po galing yung ideas? Kinukuha yung ideas? Kunwari, ang gagawin naming designs ngayon is for Christmas, o kaya more on maliliit lang kami, kitchen, o kaya sabi nga, naalala ko yung kwento ni Sir Alalid dati. Kinukuha niya daw po yung designs niya base sa nakikita niya dito sa province natin. Kaya naman po, ma'am, ano po yung mga tawag dyan, motive ng designs niyo? Minsan po sa mahinasyon po ma'am na minsan may mga bagay na makikita ka, then kumbaga i-apply mo siya, then kumbaga i-motivate mo lang yung gusto ko na na design na po.
So bale, randomly kung Yes anong po. makita, kung anong maisip, kung anong magustuhan na Opo. designs. Then minsan po kaya nakabase naman po yun sa mga customer kung Customer. anong in po na Opo. di ba? Sa bagay. Oo. Kasi nga sabi ni ma'am kanina, kinukuha din sila sa iba't ibang mga events. Kaya kino-customize mostly sa mga products nila ay customized depende sa kagustuhan ng kanilang customers. And bilang isang artist po ma'am at entrepreneur of course, paano nyo po napapanatili na creative po yung mga products nyo? Kasi nga po ma'am, meron pong ibang kakompetensya sa doon sa building, sa po yun, Phil Sa Ceramics. ceramics po. Opo, dahil nga madami po kayo doon. Paano nyo po nagagawang hindi dapat kami parehong yung design namin sa ganitong business? So, yun nga po, nag-iisip kami ng design which is po na kikita kami ng mas mabilis po na kasi pag para-parehas po yung mga design halos di naman po nabibili yun eh. So, Mm-mm. mag-iisip kami ni husband ng design na Unique. unique, yung Kayo kakaiba. mismong gumawa. Oo. Opo. Like po yan na Holy Family po. Mhm. Ayun kung maipakita na sana natin. I-describe mo na lang sa amin ma'am kung anong klaseng itong holy Holy Family. Na TVT, isa pang tawag po doon. Yan, ganyan po. yan po siya. Kanina po parang may kulay nakita. Tara. Actually po, yan po, tinatawag pong terracotta. Terracotta which is po wala po siyang paint. Opo. So pagkaganyan po may mga nagagandahan na mga customer na wala lang paint. Kumbaga parang so natural lang color. So bali sa ganyan po nabibenta niyo na po siya. Yes po. Malay kasi natin yung mga customers natin sila na yung may gustong mag-paint din Yes, yan. opo, mayroon po din na nagbumibili sa amin kasi ako na lang ang paint oo. kasi yung yan nila yung ideas nila, Opo. mas magandang kulay. Kasi magandang idea din po yun ma'am na So, share tayo ng raw para maipalaganap din natin yung pagiging artistic ng bawat tao dito sa Albay. Ano po yung kwentuhan mo kami ma'am ng mga proudest moments mo bilang entrepreneur. For 15 years, sabi Yes mo nga po. po ma'am. Sige ma'am, kwentuhan mo kami ng proudest moments. Pinakang ko po is yung pagsama po sa mga trade fair po. So, iba't ibang client po, iba't ibang customer na may encounter. So, meron din po na magbibigay sa iyo ng idea na ganito, ganyan, magandang design. So, pwedeng i-apply ko po na So, minsan, ganun po ang nangyayari po. Yes, kasi nga sabi natin makukuha tayo ng knowledge base sa experience. Makakakuha, katulad sabi ni ma'am, nakakakuha siya ng ideas sa arts, sa pagiging creative niya, sa pagsali niya ng mga trade fairs. And for 15 years ma'am, ilang trade fairs na yung nasalihan natin? Medyo Madami-dami. madami-dami na rin po, di ko na rin po mabilang. Kailangan din talaga ng sipag. Yes po, tiyaga lang po. Yes. Kasi hindi naman po lahat ng is okay eh. Minsan may time din na mahina, may Yes, kaya kailangan natin mag-innovate, mag-isip Yes, mag-isip. kung paano tayo makakabenta. Ano po yung pinakamahalagang lesson mo na natutunan for 15 years? mahalagang po is siguro po yung meron kang tiwala sa sarili. Napaka-importante. Opo, napaka-importante. So, hindi mo kailangan makipagkompetensya sa iba. So, yun, dapat meron kang sariling mo rin. Pananaw, sariling Napakaganda ng sayo. Tiwala lang sa sarili. Sabi ko nga, kaninang start pa lang tayo, ma'am, hindi ka man nagagandahan sa, sa gawa mo. Tandaan mong may ibang taong mas nagagandahan. Yes, Tandaan mong may ibang taong nagagandahan sa kaya nating gawin. Sige pa, ma'am. Sa Phil Ceramics, ma'am, nakwento na rin po iyon sa amin na-interview namin last episode. Yes. Kwentuhan mo pa rin po kami sa Phil Ceramics. Ano po yung nakikita namin doon and paano po ito nagsimula? Paano po kayo nakasali doon, ma'am? Actually, since nung napangasawa po ako ng husband ko si Joel Colina, so yun na po ang naging hanap buhay namin. So, inadapt ko na rin po, which is po na nakakatulong naman sa pang-araw-araw namin na pamumuhay. Sa Phil Ceramics po, makikita nyo po ang iba't ibang mga palamuti, mga pang-decoration sa bahay, nahanap nyo. So, mga pang-token, wedding, souvenirs, kung naghahanap po kayo ng ganyan. So, sa Phil Ceramic nyo lang po makikita po yun.
Ilan sa tingin mo ma'am, ilan po kayong andon sa ano? Actually, marami po kami, pero ang active lang members po is nasa 30 plus. Madami pa rin na ano. Talagang ang TV talaga is for patiri talaga ano. Napakarami. Kapag bumibisita kang TV, alam mong sa patiri talaga sila. Maraming sa kalsada pa lang makikita mo na sa gilid. Meron sa simbahan po ng TV, meron po doon ng mga standby na mga yung alam mo po ma'am yung yung aso po na alkansya. Yun po kasi talaga yung namin since Yes bata po. pa ako. Actually Yun po po, talaga. ang sinasabi pong alkansyang yung mapa, parang dog na style. So, ang tinatawag po yan ordinary clay. So, yan po ang ginagamit nung kahit noong panahon pa po, mga sinuunang panahon. So kami po sa ceramics, ibang clay naman po ang ginagamit namin, which is po refined clay na po siya. Ayun, okay. Dumaan po siya sa makina. Okay. Bukod po sa mga makina, meron po kayong mga hulmahan. May mga maliliit po kayong products, ma'am, like keychain. Meron naman po mga keychain, ma'am. Ayan po, ma'am. Parang nabanggit din po kasi sa amin dati na kailangan din po talaga ng hulmahan para. Opo. Ang keychain po is hinuhulma po siya, which is gumagawa ng hulmahan para maano po siya. So iba po siya para pareho din yung yung size, opo. Yung shape, then yung tsura. Opo. Kapag doon naman po sa mga products nyo, sa malalaki, tama lang hanggang sa maliliit po, ma'am. Ano yung mas nahihirapan kang gawin? Actually po, sa mold po kasi sa mold, gagawa ka pa po ng hulmahan yan. So, after po nun, yun po, medyo po mabusisi po, maraming Bale, mas, saan po kayo mas nahihirapang gawin? Or matrabaho? matrabaho po. Yung malalaki po ba, o yung mas maliliit na items? Pero actually po, mas mahirap po yung maliliit po Opo. Opo. Kasi syempre, kailangan Oo, talaga po tutukan siya, tutukan, lalo pa kung maliliit sa painting. Sa mata na po ang nito Opo. noon. Talagang dikit na yun na. sa mata mo kapag Kung mahina na po ang mata mo, di na po, mahirap na mag-painting noon. Kaysa sa malalaki na Sa kahit malalaki. malayo, makikita mo yung design. Ayan. May mga kulay. Ayan, brown. Ano pong tawag dyan, ma'am, sa Actually po, yan po ang tower lamp ko po. Sa price po niyan, ranging ilan po, ma'am? Actually po, nagko-cost po siya. Kung wala po siyang Kulay. logo, yan po kasi may personal logo po siya. So, nagpa-price po siya na 2,500. Pwede na. Ilang size po niyan, ma'am? Nagsa-size po siya na 24 inches po. Bale, yan po, lahat ng mga gamit, lahat ng mga products ni ma'am ay nagsisimula sa simpleng clay lang. Tapos ayan na yung naging kinalabasan. Napaka-artistic, kailangan talaga ng malikot na pag-iisip. Sa pag-iisip ng ideas pa lang. Sa pagbebenta, ilan yung pipresyo ko sa ganitong product, gaano ko kalaki ito gagawin. And yun pa lang, pag-iisip pa lang ng ideas sa design, na doon pa lang parang mahirap na. Lalo na kapag hindi ka din into, ako din nga dahil nga hindi naman ako masyadong into arts, parang ko ba ito gagawin, paano ko ito sisimulan, yung paghulma pa lang na kwento ko dati din, nagtry po kami sa course namin sa college, nagtry kami maghulma niyan, and nasayang lang po yung nasayang lang po yung clay na. Ayun po ma'am, since napag-uusapan natin yung clay, ma'am, kung ikaw po ay isang clay, ma'am, ihalil tulad mo isang iyong journey sa isang clay at gagawin mo ito sa isang produkto. Ano pong produkto ang gagawin mo? Siguro po, sa lamp. Bakit po, ma'am, lamp? May ilaw. May ilaw. Kung baga nagbibigay ng liwanag. Yes. And nanay, ilaw ng tahanan. Kaya lamp. Malaki po ba itong lamp, ma'am? Gusto ko po yung malaki. Yes. Yun. So, dahil nga, gusto mo maging ilaw, hindi lang sa tahanan, ma'am, gusto mo din mag-shine sa ibang tao. Ibang tao. Yes, makita ng ibang tao that she is into arts. I am creative. Magaling ako mag-design, mag-isip ng ideas for the design. And ayun po. Ano yung itinuturo sa iyo ng pottery, ma'am?
tinuturo sa amin ng Padre is yung kung paano ka mag-motivate ng business, Mhm. ng ano po, kung paano patakbuhin hanggang sa maging ano ka po, successful. Yun, successful. Kailangan talagang gawin natin ang ating best, tiwala Gawin ang sa best, atin. Yes. opo. Tiwala Para, higit sa lahat yung sa taas po. yes, kasi siya ang nagbibigay sa atin ng ganitong business at knowledge. Ayun po ma'am, ano po ang definition mo ng success? For 15 years, ano ma'am, nasabi mo na po bang this business is now successfully operating? Opo. Kasi For- po, sa 15 years po, na maintain namin yung mga magagandang product po na which is saleable, na binabalik-balikan ng mga customers po. Yun. Ano ma'am yung product pala na ano, na kayo talaga, kilala kayo bilang doon sa product na yun? Actually po, doon po sa may logo po ma'am, na mas may, yung tower lang po na Mhm. kung saan kumukuha sa amin yung ano po, campo na Mhm. campola na mga design lampshade po with Mhm. logo po, which is mga With- pang-token po sa mga guest. Like Ayan. po yan po, mga pang-token po yan sa mga guest. Yan. At yan na rin po, ma'am, yung logo nyo. Iba't ibang klaseng logo po yan, depende po sa client po na Logo ng kumukuha po sa inyo. Yes po, okay. Okay po. Pag may mga ganyan po, ma'am, na nagpapa-customize ng logo, separate din po siya sa yes po, separate. nag-additional Yes payment. po. At po kayo. separate din po siya. Yun po ma'am. Ano po yung mga for 15 years for sure may mga challenges na tayong na-experience. Dahil hindi naman yan nawawala sa Yes business. Alam ko start pa lang, mahirap na, pagpapatuloy ng business, mahirap na, and up until now, alam kong may mga challenges. And sige ma'am, kwentuhan mo po kami ng kung anong mga challenges na experience. Actually, mga challenges po, syempre yung mga nandyan na po yung customer na ma-encounter mo is yung Iba't iba. masungit, yung Opo. iba't iba. Minsan, ma-appreciate. Mhm. Minsan, konting pagkakamali na siguro may bad Mm-mm. comment ganon. So, yun ang pinakang worst na ko. Then syempre sa mga kasamahan. Mhm. Like nga ang sabi ko, hindi lang kami ang nandun sa Opo. So, pakikisama, sa kapwa mga negosyante, Mm-mm. kasama namin sa araw-araw. Paano mo po yun naman nasusolusyonan? Katulad po sa customers. Ah, Mahirap din po kasi talagang kausap sa mga may mga na customers, matataas yung Yes po, oo. So, yung gano'n na lang po, yung pakukumbaba na lang po ma'am. So, kahit sabihin natin na nasa tama ka, Mhm. alam mo yung kasabi na customers is always right. So, opo. yun na lang po ang inaano ko po. So, kahit paano po, bumabalik pa rin naman sa akin ang Mm-mm. customer. Maganda rin siguro kasi ma'am talagang kahit na ka po ma'am na pagsabihan, Yes nagandahan pa rin naman talaga sila sa At least po, hanggang doon sa kung may i-apply ko po yun next time, Mm-mm. ganito, ganyan ang gusto niya. Yes, opo. Oo. Charge to experience. Charge to experience. Sabi ko nga kanina po, makakakuha ka ng kaalaman, ng mas madami pang kaalaman Opo. sa mga experience na nararanasan mo, ma'am. And kapag sa age po, ma'am, di ko po kasi ma-describe kung anong age talaga yung more into pottery. Anong age po na po pala, ma'am? Actually, nasa 41 years old na po ako. Ayan po. Anong age po, ma'am, masyadong ay madaming nagpapatiri? May mga ka-age group din po ba? Ano po yung nagtatry? Hindi po, doon sa Phil Ceramics. So, actually po, basta't marunong na gumawa. Actually, may mga binata nga din po Mhm. doon na nag-try. So, siguro mga 21, ganyan. 18. Meron na din po. Basta ang arts kasi talagang walang pinipiling edad. Walang pinipiling edad. Yes. Ano naman po yung mga maipapayo mo sa mga gustong magbukas ng ganito rin pong business? Sa mga gustong magbukas ng ganitong business po, siguro unang-una po sa gawin is yung puhunan. Mm-mm. So, puhunan, then tiyaga, tiwala sa sarili. Mhm.
So, I think sa lahat yung sa taas po. Yun. Tiwala. Oo. Tiwala sa May kapal. Opo, tiwala din po sa sarili. Sarili. Puhunan. Ilan po pala yung naging puhunan mo sa pag-start ng business? Actually, noon po kasi mura pa noon ang clay, hindi. Mura pa noon po ang ang gas kasi ginagamitan niya ng gas Opo. po naluluto Mura pa yan noon, then mga painting. Actually, nag-start po kami noon mga siguro halagang 2,000 lang po. Ganyan. 2,000. And ano yung products na nabili mo? Worth Nagawa. 2,000. Ang nabili po noon na yung mga pintura po, first of all, mga pintura, then Yung clay po mismo. clay, yung clay, gas, ganun po. May machine po ba kayong nabili na, ma'am? Actually po, wala naman pong machine, ma'am, na kasi Yung hulmahan. hindi po kasi yung sa po yun yung kumbaga nasa government facility po siya. Bali, provided Under na. po ng DTI po. Yes, provided na din po pala talaga ng DTI yung mga Yes po. machine din po ba tawag doon? Machine po. Yan. So, yung mga machines na kailangan din sa pottery business, And yun, ma'am, nakwento mo kanina na ikaw nga po sa simula mo para hindi ka nagtiwala sa designs mo. Opo. Ano naman po yung mga masasabi mo sa mga gustong magganitong business pero wala din pong tiwala sa kakayahan nila mag-isip ng design, maghulma? Try and try lang po until you succeed. Yes, yun din po yung motivation po. sa sarili mo. Nag-try lang po ako ng try hanggang sa na-improve, napaganda. So, yun po. Yung Hanggang sa continues to grow po. yan, try and try lang, matututo at mai-improve din natin ang ating mga sarili. Kumbaga, huwag pong mawala ng pag-asa. Yes, try and try lang, wag mawalan ng pag-asa dahil aabot din tayo sa time na magaling na tayo. Magaling. Parang madali na sa atin mag-isip ng ideas on what we are going to design sa product natin. And kung may isang bagay ka po, ma'am, na pwedeng ituro sa amin sa pottery na ginagamit nyo rin po, ano yung bagay na maaari mong ituro sa amin in relation sa pagiging pottery business po? Siguro yung pag form ng shape. Paano mo po ito ma-relate sa life? Siguro ko siya sa live kung hindi mo pagagandahin yung form ng jar, kunyari sa jar. Yan din tulad mo sa sarili mo. Kung hindi ka sa sarili mo, hindi mo i-improve yung sarili, hindi ka makakarating sa taas. Kailangan mo din talaga ng magandang idea para mas maganda sa katulad ng pagpe-pursue pagpupursige. Para makagawa ka ng isang jar. Yung business po natin po, Denatureland, saan po namin ito pwedeng makita? Online? Pwede mo po siya contact. sa online po, like Facebook po, Denatureland Pottery po. Yun. Pwede ka naman pong pumunta mismo ng Putsan. TVL5 po, kung saan nandun po ang Phil Ceramics. Yun. Muli po, Denatureland. Sige, ma'am, kwentuhan mo po kami more pa sa Denatureland Pottery. Denatureland po is nasa Putsan TVL5 po, kung saan gumagawa kami po ng iba't ibang design, pang-decorate po sa bahay. May maliit na jar, malaki, then mga pang-token po, lalo-lalo na po sa mga ikakasal po dyan na naghahanap po ng mga pang-souvenirs. Meron po mga pang-ninang-ninong po na kung yun po ang kailangan na Then meron pwede rin po yung palagyan ng mga engraved na date ng kasal, yun po. Ano, ma'am, yung mga upcoming events mo ngayon? Actually po, ngayon pong September, po kami ngayon sa Robinson Naga po. May trade fair po kami. So, bali 12 days po kami doon. Starting po ng September 10 to 20. Yun, malaya na yung nararating ni ma'am, from TV, nakakaabot na si ma'am sa Naga. Then po, by October, nasa po kami, Robinson Place po, Ermita.
Saan po? May trade fair naman po kami. Sa old trade fair po. Bali, sige, abangan natin si ma'am sa September at October. At meron pa rin po. October. Meron pa. October po sa Shangri-La po siya. Shangri-La, Manila. OKB. Grabe. Yung abangan natin si ma'am, ha? Sige ma'am, kung meron ka pa pong gustong sabihin, promote, pasalamatan, go po. So, ganun po, nagpapasalamat po kami sa LGU TV sa dagos pong pagsuporto sa MUYA kang mga pag may mga paparating pong trade fair. Then yaong po dyan ang DTI kay Sir Dendo, then kay Sir Noel Bunao, and then kay Sir Jerome Barameda po na siyang nag-ano po ng DTI coordinator po. Ayun Sa nga. business namin. Opo. Kapag may mga mga taong more into arts din sa pottery, sa iba't iba pa, marami po tayong mga agencies na tumutulong sa atin katulad ng DTI, na tumutulong sa atin na magkaroon ng business, ng tayuan, ng shops, and matuto kasi may mga trainings din po silang ino-offer, di ba po ma'am? Ayun. So, sige po, dahil nasabi na po ni Madam na pagpasalamat ni Ma'am yung kailangan niya pasalamatan at nasabi niya po kung saan po sila makikita on September and October. Muli po, nagpapasalamat kami on behalf of the Local Economic Development and Investment Promotions Office. Nagpapasalamat kami ma'am sa iyong pagbibigay ng oras dito sa amin ngayon at nag-share po ng inyong inspiring business stories ngayon pong araw. And katulad po ng nasabi namin kanina, nakaka-inspire po yung pag-share nyo dito. Kaya kapag may mga gusto pa po kayong maipromotan, kapag gusto nyo pong maipromote ang inyong business, dito po ay nag-offer kami ng libreng promotions under the provincial government of Albay. Pwede nyo po kaming contact Ledipo Albay sa Facebook page po namin. At ayun po, sana po marami po tayong natutunan, na-inspire po tayong mag-open ng katulad nitong business or ng iba pa pong business sa mga nanood po sa atin ngayon. Maraming salamat po. Muli po, ito po ang Ledipo Business Hour, Magnegosyo Tayo on its 167th episode. And this program is being brought to us by the Provincial Government of Albay, headed by Governor Noel Irasal, and we are also being helped and supported by the Albay PAO, headed by Sir Marte Gonzalez. On the studio po, nakasama natin si Sir Chad on the technical, si Miss Grace, si Miss Nance, and si Sir Ice. Ayun, maraming salamat po. Muli po ako po ang iyong nakasama. Ako po si Nefeli Estipona on the technical staff of Ledipo on behalf of Miss Jamie Estrada Ribaya. And yun po, maraming salamat po sa inyong panonood dito sa amin sa Ledipo Business Hour, Magnegosyo Tayo, and kita-kits po tayo on the another episode ng Business Hour sa susunod po on Monday, on Wednesday, and on Wednesday. Thank you so much po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services.
Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.